Break. Nakikisa ang pamahalaang lungsod ng Tabuk sa buong bansa sa paggunita ng ika-128 anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas ngayong Hunyo 12, 2026 sa ilalim ng temang Kalayaan, Kinabukasan, Kasaysayan. Maagang nagtipon ngayong umaga ang iba't ibang sektor na nakilahok sa Rizal Park at City Hall canopy ng lungsod upang parangalan ang kabayanihan ng mga Pilipinong nag-alay ng kanilang buhay para sa kalayaan ng bansa. Pinangunahan ng City Local Government Unit o CLGU ng Tabuk sa pangunguna ni City Mayor Darwin Estraniero na ginatawan ni City Legal Officer Attorney Christian Wandag ang nasabing pagdiriwang. Nakiisa rin sa programa ang tanggapan ng Lawn District of Kalinga na ginatawan ni Attorney Cheset Munda, ang Office of the Provincial Governor na ginatawan ni Attorney Jessie May Gumilab, ang tanggapan ng Vice-Alcalde ng lungsod na ginatawan ni Basil Baluyan, kasama ang Philippine National Police, Philippine Army, Bureau of Fire Protection, iba't ibang ahensya ng pamahalaan, mga veterano, free and accepted masons at iba pang sektor ng komunidad. Nagsimula ang programa sa isang wreath-laying ceremony sa Rizal Park na sinundan ng formal na programa sa City Hall canopy. Sa mensahe ni Tabuk City Vice Mayor Attorney Dick Balo na ibinahagi ni Basil Baluyan, binigyang diin nito na ang kalayaan ay may kaakibat na pananagutan. Ayon sa Vice-Alcalde, mahalagang pangalagaan at pahalagaan ang kasaysayan ng bansa upang magsilbing gabay sa paghubog ng mas maunlad, mapayapa at makatarungang lipunan. Anya, ang mga aral mula sa nakaraan ay dapat gamitin upang makalikha ng mas magandang kinabukasan para sa susunod na henerasyon. Dagdag pa niya, ang tunay na diwa ng kalayaan ay naipapakita sa sama-samang pagkilos ng mga mamamayan tungo sa pag-unlad at pagpapanatili ng kapayapaan at katarungan sa lipunan. Sa mensaheng ipinatid ni Congresswoman Dr. Caroline Aguiao na ibinahagi ni Attorney Cheset Munda, binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagkakaisa bilang pundasyon ng tunay na kalayaan. Ayon sa kongresista, habang patuloy na pinararangalan ang kasaysayan ng bansa at hinuhubog ang kinabukasan ng susunod na henerasyon, mahalagang maunawaan anya ang kasaysayan ng kalayaan bilang gabay upang tumindig at umunlad ng sama-sama. Anya, ang pagkakaisa, pagtutulungan at malasakit sa isa't isa ang susi upang mapanatili ang diwa ng kalayaan at maisulong ang mas matatag at maunlad na kinabukasan para sa lahat ng Pilipino. Ipinahayag naman ni Provincial Governor James Eduba sa pamamagitan ni Attorney Jessie May Malasi Gumilab ang kahalagan ng pagbibigay pugay sa kasarinlan, pagkakaisa at pagkamakabayan upang mapanatili ang tunay na kalayaan para sa bawat Pilipino. Ibinahagi naman ni City Information Officer Aurora Amilig ang mensahe ni Tabuk City Mayor Darwin Estraniero na nagbibigay diin sa mahalagang papel ng kabataan sa pagpapatuloy ng diwa ng kalayaan. Hinimok ng alkalde ang lahat na ipasa at ipaalam sa mga kabataang henerasyon ang kahalagahan ng Hunyo 12 bilang araw ng pagkamit ng kalayaan ng bansa. Anya, mahalagang maunawaan ng mga kabataan na ang kalayaang tinatamasa ngayon ay bunga ng katapangan, pagkakaisa at paglilingkod ng mga naunang Pilipino. Binigyang diin din ni Mayor Estraniero na bilang mga Tabukenyo, nararapat na panatilihing Matagoan Zone o Zone of Life ang Tabuk City, isang lugar kung saan ang bawat ikalinga ay malayang mamuhay, magtrabaho at makapag-aral ng ligtas at may dignidad.
Sa pamamagitan ng pagdiriwang na ito, muling ipinakita ng mga Tabukenyo ang kanilang pagpapahalaga sa kalayaan, kasaysayan at pagkakaisa bilang mahalagang sandigan sa paghubog ng isang mas maunlad at mapayapang kinabukasan para sa susunod na salinlahi. At yan ang balita para sa oras na ito. Hatid sa inyo ng City Public Information Office. Ako po si Reddy Ratatan. Tabuk City News Break.